Okay, speaking of progress no, sa isang lugar, hindi na siya progressive dahil maraming mga gusali, maraming mga nasitayuan ng mga matataas na mga buildings no, like mga hotels, condos, mga shopping malls no, mga BPOs in the business parks, kundi masasabi ko rin siguro na isa rin sa palatandaan na yung isang lugar ay umaasenso, progressive siya dahil palawak ng palawak yung kalsada, palaki ng palaki yung mga sidewalks, tapos yung mga sidewalks ay wala ka makikita mga vendors no, palinis ng palinis yung lugar. So Davao City is indeed a progressive city. Ano siya no, booming talaga siya, pataas ang basta siya no, increasingly yung kanyang pagbo-boom ng Davao. So hindi siya backward no, moving, kundi siya no, progressive, continuous yung kanyang development. So yun na nga, maraming mga nagsisatayuan ng mga yan, Earth Planet. Ang ganda ng mga gusali natin ngayon dito sa Department of Health, Region 11 offices. Di ba? Newly renovated. So it's a sign of progress mga hagala. Tapos ang daming mga sasakyan sa kalsada na mga magaganda no, mga private vehicles no. It's a sign of progress ulit yan. Konti na lang, wala kami makitang jeep Tingnan mo, every 100 na mga sasakyan na dumadaan, 10 lang dyan ang mga jeep papasahero. Kaya yung nasabi sa akin, balikan ko lang shout out to sa iyo kung nanonood ka pa rin naman still hanggang ngayon kung hindi ka pa rin naman nananawa talaga sa aking mga content. So yung sabi mo na ang Davao City is puro lang mga jeep. Ang pangit ng Davao City kasi puro lang jeep ang makikita. I don't know kung anong klaseng mata meron ka. Tingnan mo naman akit pa tayo ng akit pa tayo dito sa itaas para makita ko natin sa iyo kung paano mo nasabi yun na puro lang jeep ang makikita mo dito. Ayun so dito tayo sa taas, so mas makita natin aerial no. So every 100 na sasakyan na makikita natin dito hanggang doon sa may pinakadulo, abot ng ating tanaw. So ilan lang ang jeep? Mga 10. Ay, isa yun, di ba? 2, 4, 6 basta yan ang ko talaga observation. 10% lang. Hindi ko na isama ang mga motorsiklo, syempre kunti lang din naman sila. Puro mga private vehicles yan, tsaka taxi. So ngayon, di ko alam, sorry na lang talaga kung meron kang observation na kakaiba na paano mo nasabing mga jeep na yun nakikita mo dito. 2, 3, 4. 4 pa lang private car, taxi, private car, pick up, taxi, private car, yun, jeep, 5. Private car, jeep, 6. Pang-7, jeep ulit. Di ba? So malapit no yung accuracy natin na magbilang ng mag-estimate ng mga sasakyan. So out of 100 ka mga sasakyan na dumadaan na hagit ng ating camera, mga 10 diyan lamang ang magkarating jeep no. 10 to 15 ganun. So paano nasabi mo uncle no, auntie kung sino ka man? Pero matagal na yon, like last year pa yun no. Hindi naman hindi naka-move on, pero wala lang, nanumbalik lang. Kumbaga parang minsan din kasi parang may mga bagay-bagay tayo na nababasa at naririnig at nakikita na parang hindi naman talaga dito tayo kumbinsido. Hindi pa tayo convinced. Sobrang tagal na nakalipas ang panahon pero hindi pa rin tayo totally convinced kung tama ba yung sinasabi nila. Tsaka hindi rin natin pwede sabihin na mali no. So ngayon masasabi ko na lang na so tama pala yung defender ko na sabi niya anong pangit sa Davao, puro mga jeep ang mga sasakyan, ang daming ang taxi sa buong Pilipinas or sa Mindanao man siguro, I don't know kung sa buong Pilipinas ba or sa sa buong Mindanao yata yung sinabi ng defender ko ang galing, may defender tayo doon sa part na yun. Sabi niya na kahit tignan mo sa listahan, sa status, sa data na Davao City ang may pinakamaraming taxi, like 8,000 units or 4,000 units ba yun? Basta siya yung lumalabas na may pinakamaraming taxi units sa Davao. So pangit nga daw kasi ang Davao kasi konti lang daw yung taxi, puro daw mga jeep ang mga makikita sa kalsada. Okay. Pero alam ko na kung bakit no, parang doon yata siya naka-stay sa may Siem Recto at saka San Pedro. Kasi panigurado pag doon kasi na area hindi mo masyadong makikita yung mga private vehicle kasi hindi yan sila dumadaan diyan. Shortcut yung mga pribadong mga private vehicles. Bakit ka dadaan diyan sa Siem Recto sa may San Pedro kung ang punta mo naman ay Arcastillo, di ba? Pupunta ka naman ng Pampanga or Lanang. Anyway, so balik tayo sa sidewalk no. So progressive ang Davao City, yun na nga, bali na pag-usapan na ng konti no.
So, it's a sign of progress na ang Davao is meron nun, no? It's a sign of progress sa isang syudad kapag marami ang palapad ng palapad yung kalsada. Tapos, palapad ng palapad ang sidewalks. Maraming mga natatayo ang mga high-rise buildings in the mga establishments, BPOs and ITs. IT park yun, no? Tapos mga shopping mall, siyempre, nadadagdagan. Padami ang shopping mall sa Davao, no? Magiging na tayo talaga. Shopping capital of Philippines na. Kasi ang daming mga or mall capital. Meron na nga tayong pinakamaraming park na yata. Feeling ko Davao talaga capital. Park, public parks capital of the Philippines goes to Davao City. So yun, it's a sign of progress na parami ang tao. Tapos yun na nga, parami ang mga sasakyan na makikita sa daan. Tapos mga private cars pa, mga private vehicles. So kung hindi progressive yung isang syudad, walang taong hindi makakaroon ng maraming mga sasakyan ang mga taga rito or yung walang mga dayo na pupunta sa Davao para mag-invest ng kanilang mga negosyo. So there. Tapos ito pa, okay, so for the ang pinaka-main purpose talaga ng vlog na to, pinaka-main course natin ngayon na pag-usapan is yung sidewalk, no? So sidewalk, yan, tingnan mo yung sidewalk. So far, bumalik na sila. Kumusta sila ante? Ba't sila nabalik dyan, no? So I don't know kung bakit sila andyan. Basta itong lugar na to dito, naalala ko dati na itong highway na to, dinadaanan pa to ng mga bus papuntang Tagum City, no? Yun, sakay kami noon, mga bus na yun. Tapos ang babaan namin ay regional. Regional tawag namin ito, Regional Hospital. Tapos naging DMC, Davao Medical Center. Tapos ngayon SPMC na rin siya, tinawag na rin siya, no? Kasi Southern Philippines Medical Center. Yan yung pinakamalaking pinakamalaki na hospital sa buong Pilipinas na nagulantang ang lahat. Gulatin mo ang walang bilib sa iyo. Ayun, no? So siyempre walang bilib ang mga taga Luzon, Visayas sa Davao. Mga taga Luzon, Visayas, in some parts of Mindanao, walang bilib sa Davao kasi nga Davao, bundok, bukid, yung lasang ba, kagubatan, no? So yun ang akala nila. So nung kasagsagan ng pandemic, so siyempre nagkaroon ng malawakang audit ba, like audit, no, na dito lumabas na napakaraming billions talaga, I don't know, billions or trillions, no, ang nagastos, yung reimbursement dito sa or yung liquidation funds sa Davao, sa SPMC, no. So siyempre ang mga tao gulat, pati mga opisyal gulat sila, bakit ganun kalaki ang reimbursement, no, ng SPMC or Davao Medical Center or SPMC, no? Gayong nasa Davao City lang, kumbaga parang nilalang ba, ginaganon talaga ang Davao, no, na napakalayo, bukid, bundok, gubat, alam niyo yun, hindi siya, kung meron man talagang inaasahan talaga na lalabas na pinakamaraming na-accommodate ng mga COVID patients, pinakamalaking gastos, so yung General Hospital, PGH, no, Philippine General Hospital, St. Luke's o kung saan pa man, no, I don't know, hindi ko na alam yung ibang mga hospital. So lumalabas sa Davao, so yun pala, Davao pala ang may pinakamalaking hospital sa buong Pilipinas, no. So marami siyang bed capacity, ang dami, no, like thousands talaga, hindi ko man masabi yung accurate, pero basta marami, pinakamalaki, tsaka yun, kaya lumabas na siya may pinakamalaking reimbursement, no, or liquidation ba tawag dyan, yung mga nagastos ba para sa PhilHealth, yun. Hindi dahil sa kurakot ang Davao o yung mga taga Southern Philippines Medical Center, kundi yun ang lumalabas na gastos, yung reimbursement or yung parang liquidation or yung i-cover ng PhilHealth, kasi ganun kadami ang beds capacity dito, ganun kalaki ang hospital, di ba? Ayun. At pangalawa, nagtatrabaho talaga ang hospital. So it's a sign of progress, na yun na nga, bali ang Davao is talagang pausbong ng pausbong, no, payabong pa lang. It's just a start, mahagala sa mga hindi taga Davao at sa mga taga Davao na talagang napapahanga, o tayo talaga napahanga, like I don't know kung kayo na mga pinanganak sa 70s, 80s, pinanganak nung 60s, 50s, 40s, o ngayon na nasa ibang bansa na, I don't know kung nakikita nyo tong Davao City dati, no, kung balikan nyo ang inyong mga past ba, no, nung kayo teenager pa lang or mga 20s or 30s hunin nyo ng mga edad, I don't know kung meron na kayong nakita ang vision ba, no, na itong Davao City darating to na magiging key of the future. Key of the future, ibig sabihin future ay hindi mabubuksan yung future, magandang future kung walang Davao, kasi nga Davao is the key, di ba? So kumbaga napakalaki, napaka-important ng roles na hinahawakan ang Davao City, kasi siya nga yung susi para sa magandang future. So yun na, it's a sign of progress, no, na ang Davao City is yun, papagis na kasi malapad yung kalsada, palapad ng palapad, tapos palinis ng palinis ang Davao. In fairness, ibig ko sabihin palinis sa palinis, wala ka naman kita mga obstruction ba. Sige nga, punta kayo sa mga mega city sa buong Pilipinas, no, yung mga HUC or highly urbanized city,
i-compare nyo daw ang ano, i-compare nyo yung kalsada. I-differentiate, i-compare, hahambing ho ninyo, no? Yung inyong mga highway, inyong mga main roads dyan, kung wala ba kayong, ito ba yung hitsura? Dito sa Davao, wala ka makikita ang mga sidewalk vendors. Maliban dito kila ate o sa ilalim, meron pa sila dyan. So, I don't know kung bakit andyan sila nag-i-exist. As far as I know, matagal na ito nawala dito. Like mga early 2000s pa lang, mga 2010, mga 2007, umalis na sila dyan, pinaalis, tapos pinalipat dito na area. Dito, temporarily, habang inaayos yun dun dito. Dito muna sila sa gilid. Tapos, after nun, pinalipat sila ulit kasi dahil nga nirenovate itong Department of Health, so pinalipat sila dito sa area na yan, which is dyan talaga sila tumagal. Oo. Tapos itong huli lang, like mga few months ago, so umalis ulit sila dyan, nawala. So akala ko, kawawa naman yung mga vendors dito. Tinanggal sila sa lugar, so wala na silang pangkabuhayan. Nawalan pa ng bilihan ang mga may pasyente sa loob ng SPMC kasi hindi naman lahat afford mag Jollibee at hindi rin na lang lahat afford ang McDonald's, diba? So iba pa rin yung bumili ng tag 15 pesos, 10 piso na pastil. Tapos mga itlog, mga boiled egg. Wala namang boiled egg sa McDonald's tsaka sa 7-Eleven, di ba? I mean sa McDonald's and Jollibee. Sa 7-Eleven, mahalin ang pagkain doon sa loob, di ba? So dito talaga sila nakasalalay ang kanilang buhay sa mga sidewalk vendors natin dyan. So tinanggal sila. So sabi ko, kawawa naman. Nawala ng trabaho, panghanap buhay yung mga tao na titinda dito. Yung mga umaasa pa sa kanila ng mga may pasyente, ng mga mahihirap, wala nang mabilhan, di ba? So ngayon, nalaman ko na nilipat para sila doon sa kabila. Meron na pa sila exclusive sa Napavilion. So yun ang pupuntahan rin mga hagala. So it's a sign of progress ha, na ang isang syudad talaga ay hindi na mapipigilan ang kanyang pagsikat, pagyaban, pag-usbong. Kasi nga hindi lang sa mga high-rise buildings, hindi lang sa nagsidamihang mga condominiums, hotels, super shopping mega malls, at hindi lang dahil sa damihang mga businesses, no? Kundi yun na rin, no, sa mga sidewalk. Talaga ang mga sidewalk namin dito is sidewalk talaga siya, pang pedestrian talaga siya, mga hagala. Hindi talaga siya pang mga nagtitinda. So punta kayo sa mga mega city sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos tingnan nyo kung meron ba kayong ganitong sidewalk na walang nagtitinda, di ba? Ganito kalinis sa sidewalk. Kung meron ba kayong ganitong tulay na walang nakatira sa ilalim, di ba? So only here in Davao. I don't know kung hindi lang naman siguro Davao meron ganito. Congratulations, no? Kung ang lugar ho ninyo, syudad ho ninyo is ganito din. So congratulations, very good, no? So Snappy Salot, big shout out sa inyong mga dyan, mga taga LGU. So yun, no, ang mga vendors dati sa ilalim ng tulay na yan, early 2000s, tapos nilipat dito, ito na area na to. Tapos tinanggal sila ulit dito, pinalipat doon sa kabila. Yan, pagkatapos pinalipat sa kabila, nawala sila ulit doon. Tapos sabi ko, sana kayo sila punta. So yun po yung pupuntahan natin ngayon. Although natakil na natin to minsan, na-vlog ko na. So ngayon, puntahan natin, balikan natin sila ulit dito. Kasi nung nag-vlog tayo dito sa kanila, newly built pa lang yung pavilion, no? Eatery area nila. Yan, no, Department of Health, Davao Region, Region 11. Tapos merong footbridge, no, para yan siguro sa mga pasyente or mga empleyado. O, diba? O, wala na. O, ito, si Eye Center and Medical Arts Building. Marapit na siya matapos. Diba? So, kung kagaya rin ng Davao, ang lugar ho ninyo, na ang sidewalk is sidewalk talaga siya, no? Para sa mga tao talaga siya. Wala ka makikita ang mga nagbibinta ng mga sigarilyo, nagyoyosi, alam nyo yun. So, congratulations. Yes, meron pa rin ng mga sidewalk vendors dito sa Davao. Marami, pero hindi talaga yung like, ino-occupy ka ba? Na wala ka na madaanan na yung to the extent na dito ka nadadaan sa sa kalsada, di ba? Tapos super taas ng shouldering talaga ng sidewalk namin dito na hindi pwedeng daanan ng mga sasakyan. Oh, di ba? Oh, ito, may sidewalk tayo dito, sidewalk vendor, pero parang every gabi lang yata sila dito magtitinda. Araw bawal. Oh, di ba? Kita mo sila, natitinda sila, pero at least hindi nila inoccupy yung buong sidewalk area. Tsaka pang gabi lang yan sila dyan. Kaka-install, no? Basta pag hospital, ako yung nasi-stress, no? Ibig ko sabihin parang, at syempre, andyan yung mga negative energies, no? Negative energies, problema, sakit sa puso, stress, no, ng mga tao, ng mga may pasyente.
So syempre, enerhiya nga yan, di ba? So vibes. So mararamdaman mo yun. Parang, yun, maano mo rin siya, ma-i-vibe ka din. Di ba? Parang mahihigop mo yung mga samot-saring mga negative energies na meron dyan sa loob. Kaya nga ito mga medical, mga medical professionals, talagang nakakahanga sila, no? Hanggang sinasanay na rin sila. Ito yung Mahagala. So ito na yung tamang location para sa mga vendors, mga sidewalk vendors na nakita natin dati sa kalsada sa ilalim ng tulay. Inilipat dito na area, tapos nilipat ulit dun sa kabila, tapos tinanggal ulit, no? So ito na yung pinaka-final destination nila. Wala na tong wala nang makapagbabago dito or makapagpaalis ka man. May nakapangalan dito, no? Wala ba nakalagay? Wala nakalagay na no? Vendors Association. Basta ito na yon. Wala nang makapagpa-demolish dito, wala nang makapagpaalis kasi ito na talaga yung pinaka-final destination nila. Pwesto, puro kainan lang. Ayun. Diba? Mga pagkainan yan sila. Siyempre pag nasa kabungad, mas advantage. Pero siyempre pag nasa bungad ka, punuan, ikaw yung pinakaanang mapupuno. So yung mga hindi makaupo, wala na silang proper seats. So siyempre dito sila sa loob, papasok diretso. So dyan na ngayon papasok yung magkaalamanan sa sarap ng timpla at lasa at presyo. Ngayon malaman nila na, uy, maganda pala dito sa loob, no? Mas masarap tsaka mas mura. O di, every time na meron silang pasyente, mga hospital, hindi na sila doon po kakain sa unahan. Kahit may bakante pa yan. Kasi meron na silang suki sa loob na masarap ang luto, mura. Ayun lang, no? Ikot lang tayo dito, turn around. So that's all for this video. Ano sa tingin yung mahagalang ginawa natin? Okay ba? So kung kayo yung mga batang 90s na nasanay na mayroong nakikitang mga sidewalk vendors doon sa may ilalim ng tulay, sa may yun na nga, yung inakita natin kanina, tapos biglang nawala, lumipat doon sa may Dumanlas, doon sa may harap ng DOH, na nilipat ulit doon sa may harap ng SPNC, GP Laurel, tapos nawala ulit. So yun, baka nagtataka ko kayo kung asan sila inilagay ngayon, bakit na naging malinis, bakit naging maaliwalas yung lugar. So, nandito na ho sila nilipat, no? So, at least dito, wala na talaga demolish, wala nang makapagpatanggal, no? Kailangan kinatatayuan. That's all for today's video. Thank you for watching. And I have to say bye-bye. And mag-ingat ho tayong lahat, no?